Well, ang nakita ko lang yun nga, wala ako nakitang napakalinaw na roadmap, na at the end of the 6-year term, at least roadmap na may makita tayong mga highways ba, mga roads leading to the established goal, yung defined goal. And makikita natin na at least merong near accomplishment sa end of his term. Yun lang parang hindi ko nakita. Yung medyo dapat klaro at saka medyo seryoso, ika nga. Okay, 5 minutes. Thank you. Balikan natin yung sinabi ni Duterte when we asked him about what his thoughts were on energy transformation. Yung sinusulong ng iba't ibang grupo na paglipat o pagbabago ng pinagkukunan ng enerhiya. At ang sabi niya, tugon niya dun sa Green Thumb scorecard na survey, the Duterte administration agrees with the eventual phase-out. In fact, hindi lang phase-out, kundi yung pag-invest sa renewable energy. Sinabi na yan nung tumatakbo pa siyang presidente. Ngayong nahalal na siya, ay tila baga may mga kontradiksyon. Una na yung pag-appoint ng isang energy secretary mula sa power player from Aboitiz, na ang Aboitiz ay isa sa mga producers ng kuryente mula sa coal. Pangalawa, ang sinabi na ng Duterte administration na i-honor nito lahat ng mga obligasyon, kontrata na pinasok ng mga nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, kahit yung mga power supply agreements kaugnay ng coal and coal production ay i-honor pa rin ito, locking us into more than 2 decades of dependence in coal energy. Pangatlo, yung pagka-appoint, pagtatalaga ng mga miyembro ng gabinete na may interest hindi lang sa extractives kundi sa fossil fuels. Sino dyan? Yung Department of Finance, si Dominguez? Sino pa? Si Villar ng DPWH? Sino pa? Yung ibang mga tauhan dati ni Ramos na nagsulong din ng batas na implement sa panahon ni Gloria na binanggit ng kasama natin kanina. Masaya tayo kasi in-outline ni Pangulo yung direksyon na patutunguhan ng ating gobyerno. Yung kanyang mga minention specific na mga mahahalaga para sa kanya, lalong-lalo na sa akin sa HADSI. Sinabi niya yung kanyang direksyon, yun din yung ating direksyon na walang demolisyon hanggang walang relokasyon. Hindi tayo hihinto doon. Ito naman yung pinapag-usapan natin yung Kongreso na sana ipasa na para hindi lang yung executive yung obligado na magsiwalat ng impormasyon, kundi lahat na branches ng gobyerno. Nabuhayan din tayo ng loob, nireiterate ng ating Pangulo na sa pagtulak ng drive na ito, yung rule of law pa din yung mananaig. Satisfied with Duterte Sona, sir? Oh yes, generally, yes. Human rights is not an excuse now, ma'am. Those are the magyayakaplit niya. Wala naman sa sinabi niya. Because he mentioned it, I think 3 times. Various parts of his speech. Although the first time he mentioned that is that human rights should be for the purpose of uplifting human dignity, but not as an excuse for, but You agree with that? basically, especially with respect to, in upholding human dignity, of course, and human dignity for everyone. Because human rights is universal. Human rights is for everyone. Wala naman akong nakitang intrinsically wrong. In fact, tama naman yung sinabi niya to uphold human dignity, but at the same time, of course, human rights is actually for everyone. Did you like most about what he said? Well, of course, I was delighted to hear na yung pinakauna niyang binanggit is about the justice system. Diba? He really wants the justice system to work. He pointed to the chronic delays in the justice system. So he urges the passage of appropriate laws in order to address the problem. So yun kaagad ang binanggit niya. Several feet away pa siya sa akin. Nakita niya ako. Pero gumanon lang siya. Parang gumanon lang.
I was surprised nung nandun na siya sa harap ko mismo. Nagbito siya. Extended his hand. He approached me and extended his hand. He didn't say anything. He just smiled at me. Ako naman, ang nasabi ko lang was just hi, sir. Parang nag-make face siya, although parang in jest, pabiro. Anong reading niyo ho doon? Parang he made a face na kinantsawan ho ba siya? I don't know. Did you see that? I heard people laugh. Oo, maganda yung ginagawa niya sa drugs ngayon talaga na halos parang wala na yata lumalabas or nagpupush ng magbenta ng mga drugs eh. I-confirm muna na nagda-drugs talaga yung isang tao bago nila iisitahin kasi marami ng count ng mga namamatay, ganon. Kaya kailangan i-confirm muna na drug pushers, drug users, yung isang tao para hindi po yun. Tsaka sana po wala silang malabag na karapatang pantao sa mga pagpatay nila. Kaya ako sumasangayon ako basta drug addict. Pero kung hindi, hindi naman dapat. Yung mga addict lang dapat, yung mga positive. Ang nagustuhan ko sa unang buwan, yung nabawasan yung krimen dito sa atin, sa Pilipinas. Yun lang. Sa akin, siguro yung drugs and criminality, yun yung pinaka maganda na gawa niya. Pangalawa, yung mga red tape sa local government, sa mga agencies. Yung magandang ginawa niya ng batas na noon, at ngayon natupad niya na rin sa wakas, di ba? For example, yung curfew sa gabi, and then yung mga inom sa kalye, and then yung mga drugs, unang-una, ito yung drugs talaga eh. Nakatutuldukan na kahit pa paano, yung kanyang pinangako sa taong bayan. Yung tungkol po sa droga, sir, na aktibo po yung mga droga, medyo nasugpo niya na po. Kasi humina na po yung krimen eh. Dahil takot-takot na sila kay Duterte. Maraming natatakot. Yung mga drug addiction, yung mga addict, hinuhuli nila, okay sa akin yun eh. At saka wala namang hold up sa amin mga addict eh. Pagka yun naman mga hold upper, yung mga addict eh. Las 10 na, may curfew ngayon ah. Ano po kasi kuya? Bibili po ako. Tutusan po ako ng mama bumili ng itlog. Kasi po kuya, sarado na rin po pala yung tindahan natin mo. Sige po, uwi na po ako. Sige po. Las 10 na, may curfew ngayon ah. Ano po kasi kuya? 18 na po ako kuya. Alam ko po 18 na po ako eh. Ano na nga po ako eh. Second year college na nga po ako kuya eh. Hindi, exempted na po ako sa curfew kuya. May curfew ngayon. Curfew? Hindi ko pa alam may curfew kuya. May curfew po ba? Las 10 na, may curfew ngayon ah. Ano po kasi kuya eh. Ayun, naliligaw po ako kuya. Kanina po ako kuya dito eh. Paikot-ikot po ako eh. Alam ko po bahay namin, Diyan lang kaso, hindi po yun yung bahay namin. Totoo po ba yun kuya pag nagbaliktad ako ng damit, hindi po ako maliligaw? Siguro kuya, naliligaw po kasi ako kuya eh. Siguro po, mahanap ko na po bahay ko. Boy, Las 10 na, may curfew ngayon ah. Alas 10 na. Wala pa rin siya. 7 PM meet up namin kuya. Naghintay ako eh. Kaso wala talaga. Alam na aking mahal, masakit isipin. Uy boy, Las 10 na. Wala ah. Sana yun? 20 minutes later. Las 10 na. Curfew ngayon.
Ay, walang galang ko, sir. Ano yan? Bawal yung smoking dito eh. Hindi mo ba kami kilala? Di yata nanonood ng acoustic to eh. Sikat to! Sikat to! Sikat kami! Sir, kahit po sikat, bawal ko kasi yung smoking dito sa lugar na to. Ordinance ho eh. Abuso pala ito. Dapat to ma-videohan. Videohan mo nga. Video ko nga to. Tingin nga ng tsapa mo. Sigurado? Mayabang to eh. Oh, mayabang Sigurado to. kayo? Gusto ko yung mosi dito eh. Demokrasya to eh. Ito, Akin na yan. Rio, ano? Ito ang tsapa ko eh. Sikat kami. Ito eh. Alam mo, matagal na ako nag-quit eh. Ganun. Oo, masikat pala yan. Ito, papatayin ko na. Oh. Teka, may multa pa to. Oh, sige, magbabayad yung kami multa. Sorry. Thank you. Sikat pala.